ba? Hindi siya maka-move on. Nag-move on na lahat. Okay? Tapos siya hindi maka-move on. Paano na yung aking? Charing! Wala na. Okay? She became a pillar of salt. Hindi niya kasi maiwanan yung kanyang lumang buhay. Ikaw, maiwanan mo na yung lumang buhay mo? Kasi kay Kristo, may bago na tayong buhay. Yes? God, Jesus makes all things new. Pero bakit mo binabalikan minsan yung lumang ugali? Yung lumang diskarte? Yung paraan ng mundo? Eh, ganyan talaga ang kalakalan dito. Ha? Pamilyar? Diba? Eh, ganyan talaga. Nagkukulang kami. Kanina ba ako pwede mamutang? Saan ba nililin? 5, 6, sige. Kaya na yan. Makayanin yan. Gets nyo? When God said, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all, ulitin ko all, kasama sa all yung pera, kasama sa all ang pagkain, tuition fee, pabasahin, pagbayad sa Meralco, lahat ng Judith, kasama yun sa all. Yes? God promised it to you. Don't look back. You get me? Okay? Kasi minsan kamatayan eh. Nagpakasakali yung asawa nila, ano kaya pangalan nila? Mrs. Love. Nagpakasakali siya, ewan ko kung anong ginabas namin. Diba yung bahay ko, hindi tinawaan. I don't know. Ay, naiwanan ko yung aking Louis Vuitton bag, baka balik-balikan. But those few seconds, she looked back, siguro naabutan siya ng apoy, or whatever it is that turns people into salt. In fact, do you know that there's a tourist spot in that area na may isang pillar of salt. Ang tawag nila doon, Lot's Wife. Okay. So pag tayo ay mag-field trip sa Middle East, hanapin natin yun. Meron talaga ipugan yun. There's a tourist spot called Lot's Wife. Nakatayo ko yun. Kasi, okay? When God saves you guys, don't look back. Sino dito ang, alam mo, iniligtas ka na ng Panginoon at may bagong buhay ka na kay Kristo. Alam mo yun? Stay there. Okay? Stay there. Don't look back. Delikado. May mga manugang, wala na. Pinagtawanan si Lord eh. Wala na sila. Kasama na sila. I pray that the message of the Lord is really going into our hearts right now, okay? Kasi ayokong may mapahamak sa inyo. Honest. I love you all. But I still see people looking back. I do. Not many, but several people still look back. And I don't want anyone to be harmed. Or maparalyzed, diba? Or mamatay. Because hindi naniwala sa Panginoon. So please listen to the message this morning. Because I really want all of us to be successful in the Lord. Amen? Number 2. Genesis 18, 23 to 33. Okay, so ito na yung ending. Ang tanong ko sige, go there first, we will read it together. Yan, nakabookmark na naman. So, meron akong katanungan. Okay, look at mother. Bakit? Why did God destroy Sodom and Gomorrah? Bakit? Dahil maraming kasalanan, yes? Ano pa? Oo. The outcry. Sino kayo nag-outcry? Kasi lahat sila makasalanan, di ba? Okay. Lahat sila nag-outcry na hindi maganda, okay. Bakit? Para hindi mag-spread. Very insightful answer. Dahil maraming babi. Kasi all the men, bakit mo? Tama ba? May bago? All. Lahat ng lalaki dito, taas ang kamay.
All. Imagine nyo, imagine lang ha. Imagine nyo lahat po ba? Paano na yan? Hindi na tayo magkakaroon ng mga anak. Answer? Makikita natin sa Genesis 18:23 to 23. Okay, ito ang kasagutan. Basahin mo na natin. I will read it. Hindi sana sa Tagalog eh. Kasi nakipagtawalan si Abraham kay Lord. Can someone read it in Tagalog? AB, can you read it? Just borrow a Tagalog Bible. Naka-Pinoy version po ako, kailan po yan. Wag na lang. Just borrow with Will's Bible. So we are in Genesis 18:23 to 33. Okay, go. At lumapit si Abraham at nagsabi, ang mga banal ay iyong lilipuling kasama ng mga masama? Kung sakaling may 50 banal sa loob ng bayan, lilipulin mo ba at di mo patatawarin ang takong yaon? Alang-alang sa 50 banal na nasa loob niyaon? Malayo nawa sa iyo ang paggawa ng ganito na ang banal ay iyong patayin kasama ng masama. Ano ba't ang banal ay mapara sa masama? Malayo nawa ito sa iyo, di pa gagawa ng matuwid ang hukom ng buong lupa. At sumagot si Abraham at nagsabi, narito ngayon ang nangasa kong magsalita sa Panginoon. Akong alabok at abo lamang. Kung sakaling magkukulang ng 5 sa 50 banal, lilipulin mo ba dahil sa 5 kulang ang buong bayan? At sinabi niya, hindi ko lilipulin kung makasampung ako roon ng 4 na 5. Sorry. At sinabi niya, hindi ko lilipulin kung makasampung ako roon ng 4 na 5. At siya'y muling nagsalita pa sa kanya at nagsabi, marahil ay may masusubo ang 4 na 10. At sinabi niya, hindi ko gagawin alang-alang sa 4 na 10. At sinabi niya, o huwag magalit ang Panginoon at ako'y magsasalita. Kung sakaling may masusumpungan doong 30, at sinabi niya, hindi ko gagawin kung makakasumpong ako roon ng 30. At kanyang sinabi, narito ako ngayon. Ako'y nangangahas na magsalita sa Panginoon. Kung sakaling may masusumpungan doong 20, at sinabi niya, hindi ko lilipulin alang-alang sa 20. At sinabi niya, huwag magalit ang Panginoon at magsasalita na lamang akong minsan. Kung sakaling may masusumpungan doong 10, at sinabi niya, hindi ko lilipulin alang-alang sa 10. At ang Panginoon ay nagpatuloy pagkatapos na makipag-usap kay Abraham. Si Abraham ay nagbalik sa kanyang dako. Yun. Nakipagtawaran si Abraham kay God. Sino dito lang pupunta ka sa jungle? Tatawag ka, di ba? Magkano yan? 600. 400 na lang. Sige, 500. Sige, sir. Diba? Yan ang ginawa ni God. Ay, ni Abraham kay God. Because God said, I'm going to destroy this place. And Abraham said, wait! Are you going to destroy the righteous with the unrighteous? Pati yung mga matutuwid, Lord, mamamatay kasama ng mga at yung mga hindi matutuwid. Sabi ni Abraham, kung may 50, sige, unang tao, 50 Lord, 50 na matuwid na tao. Sabi ni Lord, sige, pag may 50 na matuwid, I will not destroy 7 in the world. Sabi ni Abraham, 45. Sabi ni God, sige, for 45, I will not destroy Sodom and Gomorrah. Sige, Lord, konting tawad na lang. Ano yung sumunod na tawad? 40, Lord, 40. Sige, 40. I will spare Sodom for 40. And Lord, what about 30? Diba? Parang bumilis na yung tawad eh. Hindi, -10. For 30,
30. Sabi ni Lord, sige, for 30, I will not destroy. Lord, masensya ka na. How about 20? Sabi ni Lord, sige, for 20. Di ba ang bait ni Lord kay Abraham? Di, ang kulit mo, Abraham. Pero hindi, sige, for 20, Abraham, I will not destroy. Lord, huling tawad. 10. Sabi ni Lord, yes, for 10 righteous men, I will not destroy Sodom and Gomorrah. Nakahanap ba ng 10? Nakahanap ba ng 10? Ang Lord? Yes or no? No. No, sad. Diba? Dalawang cities yan. Imagine mo, kunyari, Quezon City, tsaka Makati. Walang nahanap na 10 righteous men. That's the reason why God destroyed Sodom and Gomorrah. It wasn't because maraming makasalanan. It wasn't because maraming babing. Hindi yun. Sorry. The reason why God destroyed Sodom and Gomorrah is He could not find 10 righteous men. God is looking for righteous men and women because their presence will bless the community. Meron ba ditong 10 righteous men and women who come? Meron ba? Nasaan ka? Nasaan ka? Okay? Your presence blesses Batasan Hills. You understand? Your presence blesses San Mateo, Junior. Kayabas, your presence blesses Pulilan. Sino pang taga-abroad dito? Yun. Polos, your presence blesses, where are you from? Tagaytay? No. Tagaytay. And wherever else you are from. Yes? Pasig. You from Pasig, where are you? More than 10. Your presence blesses. What part of Pasig are you from? Santolan, Pasig. Ganun pa ba? Guys, I want you to know how important you are if you are in Christ. I want you to know that God considers you a blessing. I hope you also know that you are a blessing because you are with the Lord. Amen? Ulitin ko. God is looking for righteous men and women to bless their community. Turn to Matthew 10:7-15. Pa-ending na ito. Babasahin ko na. Matthew 10:11-15. Sabi ito ni Jesus sa kanyang mga disipulo, whenever you enter a city or a village, so the Lord sent His disciples on a mission. Okay? Whenever you enter a city or a village, search for a worthy person and stay in his house until you leave town. When you enter the home, give it your blessing. Okay? So if you visit somebody, welcome ka, bilang anak ng Diyos, that home is blessed. When you enter the home, give it your blessing. If it turns out to be a worthy home, let your blessing stand. If it is not, take back your blessing. Imagine that. Pag bumisita ka sa isang bahay, tinanggap ka, the home is instantly blessed kasi you accepted a child of God. Tapos kapag rejected ka, yung blessing babalik sa iyo. Ang galing ano? If any household or town refuses to welcome you or listen to your message, shake the dust from your feet as you leave. I tell you the truth, ito na, the wicked cities of Sodom and Gomorrah will be better off than such a town on the judgment day. Wow.